Malalaman na ng isang Pilipino ang lagay ng panahon sa kanyang lugar. Kasunod ito ng inilunsad na mobile app ng Pag-asa. Ang detalye sa report ni Gab Villegas. Inilunsad ng Pag-asa ang isang mobile application na layong hikayatin ang mga Pilipino na maging resilient laban sa mga bagyo, pagbaha at iba pang weather-related hazards. Ayon kay Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development Dr. Marcelino Villafuerte III, layo ng panahon mobile app na gawing mas accessible ang mga impormasyon na ibinibigay nito sa publiko. Dito ay maaaring makatanggap ang Android o iOS phone user ng mga real-time advisories na inilalabas ng Pag-asa. Malalaman rin dito ang temperatura at panahon sa lugar kung nasaan ang user. Para magamit ito ng buo, mangangailangan ito ng internet connection. Madadownload ang nasabing app sa Google Play Store at Apple App Store. Even na naka-on yung notification at saka yung kanyang location, at least malalaman natin kung merong nagbabantang baha or malakas na pag-ulan sa isang lugar, kung nasaan man yung may gamit ng mobile phone. At dahil dito ay agaran na maaaring magamit ng cellphone user na yon ang impormasyon upang nasa ganoon ay makapunta siya doon sa mas ligtas na lugar. At gayon din ay mai-secure niya kung sakali man meron siyang mga maaaring mapinsalang kagamitan. At ganoon din magagamit din ito upang nasa ganoon ay maiwasan yung sakuna, particularly yung mga yung pagbaha, yung dagliang pagbaha, yung flash flood na maaaring mag-claim ng buhay ng isang tao. Nagbabala naman ang Philippine Coast Guard sa publiko ukol sa panganib ng mga rip current o malalakas na agos ng tubig sa mga dalampasigan. Ipinaliwanag ni Captain Brumel Magalong ang mga tamang hakbang na dapat gawin kapag naabot ng malakas na agos sa dagat. Inilunsad din ang PCG Eye Care Program para sa impormasyon at kaligtasan ng mga turista at lokal na komunidad sa mga baybaying lugar. Dito ay nagpatupad na ng memorandum circular ang ahensya para sa mga resort owners upang maglagay ng mga swimming lane at signage sa mga delikadong lugar. So, ang pinakauna po siguro nating advice doon, sir, is huwag pong mag-panic. We stay calm. Kasi doon po kasi hindi po tayo nakapag-isip ng mabuti pag pumasok na po yung panic. So, stay calm po. Don't panic. And if possible, call the attention po, sir, ng mga tao po na nasa shoreline, kung kaya lang din natin, call their attention to let them know that you're in danger. And lumabas ka po doon sa rip current, and that's swimming parallel to the shoreline. Para makalabas ka doon, lumangoy ka pa kaliwa or pa kanan. Nagsimula na ang kolaborasyon ng mga eksperto at pamahalaan para sa proyektong off-land kontrabaha sa iba't ibang lungsod sa bansa. Ayon kay Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay, marami pang paraan ang pwedeng gawin upang mapababa ang antas ng baha lalo na sa mga urbanized areas. Makikipagtulungan ang University of the Philippines sa Department of Public Works and Highways para sa pagsusuri ng disenyo ng mga estruktura bago ito ipatayo. Mahalaga ang pagkakaroon ng comprehensive at scientific basis sa mga flood mitigation projects para hindi masayang ang mga investments ng gobyerno. So kailangan manage natin mabuti. Meron pa naman tayong pwedeng gawin na para pababain yung level ng baha, especially sa urban areas. Kapag nangyari yon ay hindi masyadong malaki ang pasakit ng mga taong nakatira doon sa floodplains. Kaya nga tinatawag natin ang flood management para kung sakaling binahaman sila dahil nandun sila sa floodplain, mabilis huhupa yung baha, mabilis mawawala yung baha at hindi ganun kataas yung baha. Isinusulong ng Climate Change Task Force ang pagpapaigting ng kaalaman tungkol sa climate change at tindi ng epekto nito sa buhay ng tao. Ayon kay Climate Change Task Force Commandant Retired Brigadier General Gerardo Zamudio, dahil sa malalakas na bagyo at matinding init na nararanasan ng bansa, mahalaga na alam ng publiko ang dapat gawin lalo na ng mga local chief executives. Kailangan umano ng community-based approach kung saan ang LGU ang mangunguna sa mga gawain laban sa climate change dahil sila ang mas nakakaalam sa sitwasyon sa kanilang nasasakupan. Ito yung dahilan kung bakit aming binuo ang
ating climate change task force na inadapt natin yung kultura, yung struktura, disiplina ng ating mga kasundaluhan kasi isa itong gera laban sa napaka malupit na epekto ng climate change. Gab Humilde Villegas para sa Bayan.